Brando, mga alagad kami ng batas at napapaligiran ka na namin. Kaya sumuko ka na! Alagad ka lamang ng batas, samantalang ang batas ay nasa aking kamay! Nagkamali ka ng binangga, kaya katapusan mo na ngayon! Cardo! Anong ginagawa mo dito, Sofia? Ano man ang pinaplano mong gawin laban kay Nathan, parang awa mo na. Huwag mo nang ituloy. Anong ibig mong sabihin? Nalalaman mo ba yung sinasabi mo? Batid mo kung anong ginawa ng lalaki ito sa aking anak! Eh, dapat sa lalaki ito ay mamatay! Oh, Cardo, wag! Wag! Paano pa yatang ipagtanggol ang lalaki ito na kinamumuhian mo? At ikaw, Nathan, magaling na pulis. Magdasal ka na dahil katapusan mo na! Nathan! Batas sa aking kamay! Kwento ng paghiganti na bunsod na galit at pagkamuhi nang walang sapat na dahilan sa pagkakamali ng kahapon. Batas sa aking kamay! Mula sa panulat ni Andrea Solar at sa direksyon ni Jun Cabato. Batas sa aking kamay! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. At ngayon mga kaibigan, narito ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagatang Batas sa aking kamay! Bakit, Yaya? Kanina pa kasi nakahain ng pagkain sa lamesa. Lalamig na yon. Kung hindi ka pa bababa. Bakit gano'n, Yaya? Bakit lahat na lang ng lalaki sa buhay ko ay nawawala? Una, si Papa. Pangalawa, ang walang hiyang lalaking yun. At pangatlo ay si Nathan. Bakit? Anong kasalanan ko sa mundo para ako magdusa ng ganito? Ano? Ma'am Sofia. Sabihin mo nga sa akin, Yaya. Anong kasalanan ko sa mundo? Masaktan ako ng ganito. Wala man lang akong ginagawang masama. Minahal ko si Papa. Si Papa lang ang tagapagtanggol ko. Pero bakit maaga siya nawala sa akin? At ang walang kwentang ama ng anak ko. Anong kasalanan ko sa kanya? Para iwanan ako. Ano? At si Nathan, ang nag-iisang kayamanan ko, ang anak ko. Bakit pati siya ay nawala sa akin? Bakit? Bakit? Sofia, pagsubok lamang ito sa iyo ng buong may kapal. Pagsubok? Hanggang kailan ang pagsubok na ito, Hayaya? Hanggang kailan? Matagal na akong naghihirap. Mulat sa pool ay hirap ng kalooban ko. Ang nararanasan ko. Pati pa ba ang nag-iisang anak ko, mawawala rin sa akin? Bakit ako hindi iwan na mamahal ko sa buhay? Bakit? Ma'am Sofia, may hangganan ang lahat ng paghihirap. Pasasaan ba't pasasaan ay may matatapos din ang lahat ng ito. Bakit ganun? Bakit lagi akong iniiwan ng mga taong minamahal ko? Bakit ako laging iniiwan? Ma'am Sofia, iniwan ka man ng lahat,
Tandaan mo na kailanman ay hindi ka iiwanan ni Yahuwah, ang Elohim na makapangyarihan sa lahat. Ang sabi ni Althea ay sa room 102 raw ang kwarto ni Chief Ricardo Sanchez. Oh, sa ICU pala ang room 102 na ito. Teka, itetext ko si Althea. Sasabihin ko, narito na ako sa labas ng room 102. Kumain ka na, Ma'am Sofia. Yaya, wala akong ganang kumain. Pero hindi pwedeng hindi ka kakain, Ma'am. Ano ba, Yaya? Ilang beses kong nang sinabi sa iyo na huwag mo akong tawaging Bob, kundi Sophia na lang. Isa ka rin matigas ang ulo. Huwag mo na akong tatawaging Bob, Sophia. Gusto ko kasing maging halimbawa sa mga kasamahan ko dito. Ang ibigay ang paggalang na nararapat sa iyo. Oo. Pero pag ganitong dadalawa lang tayo, Sophia na lang itawag mo sa akin. Di ba't sinabi ko na yan sa iyo? Sige, kung yan ang gusto mo. Oh, kumain ka na. Dahil magkakasakit ka kung hindi ka kakain. Apay, kagabi ka pa hindi kumakain na. Sige, kakain ako. Pero iwanan mo muna ako. Dahil gusto kong mapag-isa muna. Gusto mo bang tawagan ko si Neta? Hindi ako matitiis noon. Kung sasabihin kong pupunta siya dito, pupunta yun dito. Kahit palabag sa kanyang kalooban. Kung hilingin ko, ay pagbibigyan niya ako. Huwag na muna. Hayaan mo na dating lumabig ang ulo niya. Alam ko, galit na galit siya sa akin. Netan? Althea, kumusta ng papa mo? Netan? Anong nangyari sa kanya? Kung kasi, pumasok ka muna sa loob. Huwag na. Dito na lamang ako sa labas. Ano? Paano tayo makakapag-usap kung nandirito ka sa labas? Baka kasi bawal akong pumasok sa loob eh. Hindi ba't ICU ito? Oo nga. Pero ako nang nagbibigay sa'yo ng pahintulot na pumasok ka. Hindi kaya magalit ang mga nurses o kaya doktor kung papapasukin mo ako? Wala pa namang mga nurses at doktor dito eh. Huwag kang mag-alala. Kaalis lamang ng nurse na nagmumonitor kay Papa. Mamaya pa yun babalik. Kaya halika na sa loob para makapagkwentuhan tayo. Sige, pero titignan ko lamang ang papa mo. At saka na ako lalabas. Ano? Paano tayo makapagkukwentuhan kung lalabas ka kaagad? Saka na tayo magkukwentuhan pag nakalabas na ng ICU ang papa mo. Dahil baka may istorbo lamang ang pagpapahinga niya kung maririnig niya tayong nagkukwentuhan. Ada, naisugod pa sa ospital si Carla. Oh, siyempre. Asahan mo na madadala pa sa ospital si Carlo. Dahil may mga business establishment na lugar na kung saan naganap ang pamamaril. Ano? Akala ko ba ang sabi mo isasagawa ang pamamaril sa kabaan ng expressway?
Kung sana'y walang mga establishmento para walang tao. Ate, yun ang bilin ko sa tao ko. Ang gawin ang pamamaril sa kahabaran ng expressway. Pero syempre, hindi rin hawak ng mga tao ko ang sitwasyon. Inutil kung gano'n ang tawang mong yun. Baka nakakalimutan mo, ate, na Chief of Police si Carlo. Aral niya ang mga ganyang pagkakataon. Maaaring naghalata si Carlo na sinusundan siya, kaya ginawa niya ang dapat niyang gawin. Oh, kumusta na raw ang lalaking yan? Buhay pa ba o patay na? Sir. Sir Martin. Si Brado na ba yung dumating? Oo, kaya huwag ka maingay. Brando, Magandang hapon po. Sir Martin. magandang hapon naman. Magandang hapon naman, Brado. Saan ka galing? Sa ospital po. Ha? Hospital? Binanggit ko kasi sa kanya ang pagkakabaril sa kanyang ama. Kaya dali-dali siyang pupunta sa ospital. Ganun ba? Sige. Iwanan ko muna kayo at mayroon lamang akong gagawin. Kumusta na ang iyong ama, Brando? Nasa ICU pa rin siya hanggang ngayon, sir. Nasa ICU pa rin ang ama mo. Teka, kailangan mo ba ng tulong? Ibig kong sabihin ng pera. Siya nga pala, saang ospital ba dinala ang papa mo? Sa St. Luke Hospital po. Mamahalin nga ang ospital na yon. Kaya kailangan mo talaga ng malaking halaga ng pera. Teka lang ha, at magwi-withdraw ko ng pera para may maidagdag ka sa gastusin ng papa mo sa ospital. Nasaan na kaya ngayon si Nathan? Saan siya tumutuloy? Sofia, Yaya, hindi mo pa nagagalaw ang pagkain mo. Kumain ka na. Kagabi ka pa hindi kumakain. Magkakasakit ka niyan eh. hindi ko kasi malunok ang pagkain. Hindi mo malunok ang pagkain. Dahil mas inuuna mo pa ang umiyak kaysa kumain. Yaya, nasaan na kaya ngayon si Nathan? Saan siya tumuloy? Hindi ko pa pala nababanggit sa'yo. Nakatanggap ako ng text na sinabi niyang tumuloy muna siya sa bahay ni Nababel. Ang ibig mong sabihin ay magli-live-in na silang dalawa ni Babel? Hindi. Pansamantala lamang daw yon na tumuloy sa bahay ni Mabel habang naghahanap ng matitirhan niya. Ura-urada naman kasi siyang umalis dito sa bahay. Kaya wala talaga siyang ibang matutuluyan kundi dun sa bahay ni Mabel. Sa bagay, mas mabuti na rin yung nasa bahay ni Mabel kaysa kung saan-saan pa tutuloy. Dahil kung magkaganon, lalong hindi mapapanatag ang aking kalooban. Kung gano'n, kumain ka na para hindi ka magkasakit. O sige na, Sofia, kumain ka na. Paano? Nakita ko ng papa mo. Lalabas muna ako. Hindi ka ba talaga pwedeng magtagal dito sa loob ng ICU? Kung ako lang masusunod, gustong-gusto kong naririto ako sa loob ng ICU para may kakwentuhan ka. Kaya lang, alang-alang sa kalagayan ng papa mo, saka na tayo magkwentuhan. Kung gusto mo, lalabas ako. Diyan tayo sa labas magkwentuhan. Ano? Lalabas ka? At iiwan mo ang papa mong mag-isa dito sa ICU?
lalong hindi pwede. Walang kasama ang papa mo. Huwag kang mag-alala. Hindi kita iiwan. Diyan lang naman ako sa labas. Halimbawang may kailangan ka, kunwari, bibili ng gamot. Text mo lang ako at ako nang bibili ng gamot na ire-reseta ng doktor. Sige. Lalabas muna ako. Pero hindi ako alis dito sa ospital. Para ano man, ay agad-agad akong makakalapit sa iyo kung kailangan mo ang tulong ko. Ara, magwi-withdraw ka ng malaking halaga para sa gastusin sa ospital ng Cardo na yun. Pinapapatay ko na nga siya eh. Tapos pera ko ang gagastusin sa pagpapagaling niya para mabuhay. Ano ka ba, Martin? Ate, ano ka ba? Hindi ka ba nag-iisip? Ay, yata hanggang ngayon buhay pa si Cardo. Sa kabila ng marami mong pagtatangga na patayin siya dahil laging palpak ang plano mo. Hindi ka kasi nag-iisip, ate. Laging emosyon ang pinapairal mo. Kaya laging palpak ang mga plano mo. Hindi ko kasi maintindihan kung bakit bibigyan mo ng pera para sa hospitalisasyon ni Ricardo. Dahil nga ama ni Brando si Carlo. Siyempre, nalulungkot yung tao. At ito na ang pinakamaganda nating magagawa. Para kunwaring maiparamdam natin kay Brand na nakikisimpatya tayo sa kanya. Isipin mo na lamang, ate. Hindi alam ni Brando na kinakalaban natin ang kanyang ama. At bilang mga kasamahan niya sa organisasyon, ay maipakita natin sa kanya at maiparamdam natin sa kanya na concern tayo sa kanyang damdamin para sa kanyang ama. Papaano kung gumaling ang karo na yon? Di pera ko pa ang nagdugtong ng kanyang buhay. Hindi mangyayari yan, ate. Dahil nadalaman sa ospital si Carlo, ay mamamatay at pamamatay rin siya dahil sa tama ng baril na tanggap ng kanyang katawan. Ay, relax ka lang. Nadalaman sa ospital si Carlo, ay sa simenteryo din ang tuloy niya sa huli. Sayang lang ang pera ko, Martin. Hindi masasayang ang pera mo, ate. Dahil lalong mapapalapit sa atin si Brando sa gagawin nating pagkukunwaring pagtulong sa kanya. Kawawa naman si Chief Cardo. Sana malampasan niya ang pagkakabaril sa kanya. Nathan? Oh, sweetheart. Nariyan ka na pala. O anong ginagawa mo dito sa ospital? Sinong nandito? Ang papa ni Altea. Althea? Oo, si Altea nga. Ang papa niya ang naririto sa ospital. Althea na naman. Dapat nga'y magkasama tayo ngayon na. Oh, magkasama naman tayo ngayon ah. Ang ibig kong sabihin, sa restaurant o kaya sa party. Hindi dito sa ospital. Ano ka ba naman, sweetheart? Uunahin pa ba natin ang date na yan? Nasa ospital ang ama ni Altea. Ano? At sino bang Althea na yan? Para pag-aksayan mo ng oras at panahon mo. Huwag nga maingay. Nagsisiling mo na tuloy ang mga tao. Ikaw naman kasi, masyado mong pinapahalata sa akin na mas binibigyan mo ng oras ang Althea na yan kaysa sa akin na nobya mo. Sino ba talagang Althea na yan, ha, sa buhay mo? Hindi ba't sinabi ko na sa'yo noon pa? Kaibigan ko lamang si Althea. Kaibigan daw. Kaibigan o kaibigan? Kaibigan ko lang talaga si Althea. At gusto kong iparamdam ang kalungkutan ko sa nangyari sa kanyang ama. Ano?
Gano'n na ba kalalim ang pagkaibigan yung dalawa ni Althea na yan? Para... Ano naman? Huwag ka nga magseros kay Althea. Dahil kaibigan ko lamang siya. Kaibigan lang, Mabel. Brando, Asar kayo pala. Kanina pa kayo dyan. oo, kanina pa nga kita hinahanap. Naririto ka lang pala sa Miranda. Oo. Naisip mo ba ang papa mo? Kahit naman ganito eh. Mahal ko pa rin ang papa ko. Siyempre naman. Papa mo yun eh. Eh nga gusto kitang makausap tungkol sa papa mo. Bakit po? Dinala pala sa St. Luke Hospital ang papa mo. Eh, siguradong nangangailangan kayo ng kapatid mo ng malaking halaga. Kaya, ito, tanggapin mo. Ano ito, sir? Buksan mo. Isang attachment na tig-isang libong pera. Oo, bigay ng organisasyon yan sa'yo. Karagdagang gastos ng papa mo. Sigurado ba kayo, sir? Oo naman. Ganyan magmahal ang organisasyon sa kanyang mga tapat na tauhan. Kaya tanggapin mo, Brando. Tanggapin kaya ni Brando ang perang binibigay ni Martin. Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagatang Batas sa Aking Kamay! Mga nagbibigay buhay, sina Amid Diaz, Mayra Abrihal Narnola, Eva Alcoreza, June Cabato, Robert D. Guzman, Oscar Ora. Mula sa panulat ni Andrea Solar at sa direksyon ni June Cabato. Technical supervision at sa musika ni Oscar Ora. Batas sa Aking Kamay! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.